Guys, today po magba-Bible study po tayo dito. Tsaka nasa new lesson na po tayo sa tawag na What Now. Yung first lesson po natin ay Obey God. Babasahin ko po dito. But first po, magpe-pray po muna tayo. Lord po, bless niyo po kami sa pagba-Bible study po namin dito. I-bless mo po yung kami, tsaka po sa pag-Bible study, gabay mo na po kami sa mga binabasa po namin dito sa Holy Bible. Ito po yung ginagamit niyo po. Dito po yung story ng mga tao katulad ng Genesis, yung unang pinangalan ni Moses. Tsaka po gabay niyo po kami sa pagbabasa dito. In Jesus' name, Amen. Okay, dito naman tayo sa What Now? Obey God. And thou shalt love the Lord through God with all thine heart and with all his soul and with all the might, and those words which I command these days shall be in the through our heart, and thou shalt teach them diligently unto my children, and shall talk to them of them when thou sittest in his house, and when you walkest by the way, and when thou liest, and when thou risest up. Deuteronomy 6.5 or 7 to 7, page 207. Dun po sa Bible niyo kung meron po kayong Bible. Ito, obey God. Ibig sabihin po nito, ibig sabihin po nun, dinalove po natin yung Lord. Parang yung obey po para pong inaan si Lord, parang ganun. Nothing. Okay. Ito. Si God po, ginawa tayo ni God. Tsaka, lahat ng tao, dapat ino-obey si God. Kasi, may mga tao po na hindi po nag-o-obey kay God. Katulad yung mga thieves, mga maraming unti lang po yung mga tao. Katulad po mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Pero kami po kasi Christian po kami. Naniniwala po kami sa Diyos. Tsaka po, dito po sa Obey God, ibig sabihin daw, si God, alam nyo ba yung storya ng Noah's Ark? Yung si Noah. Noah kasi, no-obey niya din si God. Kaya daw yung mga tao na mga masasama, kasi nakatira lang si Noah malapit doon. Tsaka si God, inutusan daw si Noah na gumawa daw ng isang arko. Kasi gagawa daw siya ng flood sa entire earth. Tsaka nang ginawa na nila, biglang nang nag-flood yung earth. Tsaka after so many days, naging land na lahat. Tsaka mayroong sign yung rainbow. Ibig sabihin ng sign ng rainbow na yon ay God will never flood the world again. Ibig sabihin po nun. Kaya nag-made siya ng promise sa atin na hindi niya na i-flood yung whole world again. Tsaka sinabi din po ni God, pinalayas na lahat ng mga animals. Kaya doon yung part na wala na yung dinosaurs. Kaya lahat sila, inobey nila si God. O kaya si Nandin. Tsaka ayun. Meron pa tayong isang lesson sa Sika Church. Ibig sabihin, ililearn natin yan bukas. Tsaka po, ililearn lang po natin yan. Tsaka ito po yung tapos ng video. Tsaka, bye.